matingala kita sa atong mga igsoon ng mga Katoliko. Ngano nga na-convince sila o na-converted sila sa half-truth. Tungkol kay para ka na ito, bisan galing sa atong mga evangelization, pwede man kita na ma-convince. You might be convinced, but you will never be converted. Sa ato rin kinahanglan kita o walay puas na pagtukit, pagtuon. Mauna na ang pagtuon, matong pagkaina sa ito speaker, gibutangan ng N. Nahimo siya nga pagtuon. So kinahanglan, ang akong kurso, education, kay gusto kong magmaestro. Sa akong kurso nga education, dito na ako nasabtan na ang education is continuous process. Continuing ang iyong learning. Pero ang akong kurso nga education, ni-graduate ko of commerce, major in accounting. So, nga nang mainman, ang atong mga santos na pahinugtong sila kanunay kanato, mahitungod sa estado sa kinabuhi nga atong puwitan ni ini nga kalibutan. Kung panalit mo iyon ang Ginoo nga ikaw magmadre, pero nagbiniyo ka, ang imong desisyon sa'yo o ang tibuok nimong kinabuhi sa'yo. Laro ba? Pag imo sa Ginoo ikaw, Brother Alan Mijares, ang pare, pero nagbiniyo ko, ang akong desisyon sa'yo o ang akong tibuok kinabuhi sa'yo. Pag imo sa Ginoo nga ikaw, magbiniyo ka, Brother Alan, pero nagpare ko, ang akong desisyon sa'yo. Makabitaw ka kadang sa mga recollection, kadang gina-invite ni o mga retreat, recollection sa mga grade 12, ang mga graduating students, amo yung i-appeal ang pagpaluhod sa ilang pagpamalandong kung unsa kayo nga kurso ang kanya kanina. Kay basig mo ingon matungod manggod ni mama, kalimang kuno ang akong kuhahon nga kurso, mag-involver ko, kinaghan daw patay, wala may magatiban, tungod ni Papa, ang ako yun, nga kabahin sa atong kinabuhi, ang pagpamalandong kung unsa ganyan nga kurso. Ang dili ta mahimong magna ba? Magna 9 years na sa college, wala pa gyud ka graduate, kay nagbalhin-balhin man. Parehagod na ako, pero dili hinuong dugay. Kay gusto magyud kong magmaestro. Isa ka tuig lang mag-shoot dahil ko. Tungod kay, mauna niya, padayon pag-ir ko manamutahan sa Ginoo niya. So, ako una nga employment, gawas kaya nahino kong elected official, katong nangarbaho na gid ko. Namutahan pag-ir ko sa Ginoo, kaya accounting pa yan akong medyo. Una ka ni personnel office, kanang gitawag-bitaw sa mga umaging pliyot ang human resource management office. Tanaw na ng imong qualification standard. Pagtanaw dito nga graduado man ko sa komersyo, major in accounting, mauna nga gidesignate ko as budget and supply officer. Pero namutana pagid ko sa Ginoo niya. Imo maginding kamubuto niya akong kurso. O after 3 years sa employment, sa management, sa budget and supply, ito ba ang nag-response sa Ginoo? Yan ito nga mga panahon, nakalawag ko award na most outstanding employee in line sa budget and management. Budget and supply management. Mauna na wala na ito mamutanan dito. So, mauna ni ang akong solusyon sa akong kinabuhi o dinhin ako mabuhi o dinhin ko mga lahat. Kay dugay naman yun ko mga tao sa kalibutan, Spanish naman akong subject. Hansa po itong mga classmate ako, ang inyong 4th year high school, Spanish pa, hansa. Kita, kaparehong kita, basta Spanish pa ang imong high school. Ang akong college, Spanish pa po. Prerequisite ang Espanyol sa University of Mindanao. Dito man ko nag-eskwela sa college.
Mao na nga kining gihatag sa ato kahigayunan sa Ginoo nga mabuhi kita ato ang tanghatagan panahon ang Ginoo. Amen. Naam ka tayo makampo. Basi ko lang uban dili naman pwede nga makampo, brother. Kay kaya man na sa kong capacity. Kanang paglagoy, sa paglagoy ko lang panuwi ito sa tumbay. Kaya na sa capacity. So gikinahanglan natin ang Ginoo. Bisan pa sa mga skills and capacity, uban pa technical nga naa kadato tungod kay kung mag-ampo kita, wala ka na magpasabot nga kinahanglan ang Ginoo sa atong pag-ampo. Ang buti pasabot kung muampo kita, kita ang nanginahanglan sa Ginoo. Amen. Ang mga tao malili na mag-ampo, ang buti pasabot, wala na kailangan, Lord, kaya na ako akong kinabuhi. Pero ang mga tao na muluhod ba o maampo, tigong mo niya ang mga anak matagalasay, sama sa usa kahimungahan. Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 23, versikulo 37 ngadto sa 39, sama sa usa kahimungahan nga iyang itigom ang iyang mga piso, ilawom sa iyang mga pako sa matag alasay sa hapon. Kaya kahana sa mga ginikanan? Asa may dakong ulo ang inahano ang himungahan? Asa ay dakong ulo ang inahano ang himungahan? Ang inahano nga tao. Ang himungahan gamay ng iyang ulo, pero kaya na tigumon ang iyang mga piso. Mao na nga kinahanglan kita muluhod tungod kay diha sa atong pagluhod sa sentro sa atong mga panimalay dinanaan altar diha nagpasabot nga si Kristo ang invisible leader sa atong pamilya. So kini naarin hiuban sa krusada sa bagtuong Katoliko, kinsi katuig ko nga animism, usa katuig ko nga nagtuon sa mga pagtulunan sa iglesia, usa katuig ko nga nagtuon sa mga pagtulunan sa saksi kay nganong iglesia, pangulong diakono sa iglesia ang akong angkol. Nganong saksi kay ansyano sa saksi niyo mga tulong. Nganong nagtuon ko sa Sabadista, tungkol kay akong anti-Sabadista. Ug ang akong college life nahimo kong born again, Victory Chapel. Tungod kay kining mga born again, pag-abot sa college, mutabang gyud sila og estudyante nga nag-alisod-lisod. Amen. Pakialaman man ang imong kapitos, tabangan ka. Kung i-invite ka sa ilang mga prayer meeting, sa ilang fellowship, makaingon ka na mao kini ang tinuod. Ni adiri ang tinuod yung kaya Katoliko sa sunod sa simbahan diha magtinagdanay, pero ini gawas asa na. Pero sa mga non-Catholics gikan sa sunod hangtod sa gawas adunay responsibilidad ang imong higsuon kanimo. Mao na ang ilang gigamit nga papaagi ngano nga daghan ang madali diha kanimo. So bisan pa niana nasabtan ako nga dili man gayon kining simbahan ang tinuod ni Kristo sa simbahan. Mao na bisan sa mga pag-target sa mga pastor sa kasing-kasing kaya ang ilang magpapakaagi persuasion of emotion, ang ilang pagbati, ang ilang kasing-kasing, ang ilang tandugon na diha kanila dalhon ang pagwak sila kasabot kung sa ginaglaw na mga kahulugan sa atong ginahimo isip mga Katoliko. So sa dihang nagkatoliko ko nag-full time, mao nang gitawag ni og rebelde. Sila kanil po gitawag sila og converted Catholics. Kami rebelde Catholics. Nagikan sa pag-practice sa animism kay ang inyong speaker manubo. Nakailan mo manubo, na yung mga manubo rin eh. So naidang manubo rin eh, manubo. Tutubay, o sa Santiago ba? So manubo. Alam mo sinuntian, alam mo Ginoo sa pagkaroon siya magbabadya. Huwag po kita magbabadya, at magbabadya, magkanda ang pagkabadya. Huwag po kita magbabadya. Napabinuki magbabadya, ang po ipinunin. So manubo. Manubo ka nakaabot ng syudad. Nagdako sa kalasangan ng dako mga bagong ihas uban sa mga ilong mga tumawan.
nakaila sa tanang mga espiritu sa kalasangan ug uban pa apan gibalhin ang niya ngadto sa pagpangalagan sa Ginoo o ang kanang kultura dili ako makalimot niya kay kaluhamang yun ako namuniyagi sa ritual sa mga manubo gikan sa pagkadato ko uyawin ngadto sa pagkahawudon kay gibalhin man aron sa NCIP hawudon sumusunod sa dinsida. So sa ako ka leader sa mga tribo niha sa mga kinagbahin sa lungsod sa San Francisco. Apan gihimo na ako ang kaugalingon nga bisan pa sa akong pagkatribo nga mga nagad ako si Kristiyanos. Dili na ako kalimtan ang kasaysayan isip ko sa katribo kay kada dito sa amo kada mga bulawan na ay mga nagbantay ni anak o kada mga nagbantay ni anak bulawan na nasa kalasangan makita kada namo sa niya maghimo kami mga ritual kung ginsa ka na ng mga territorial spirits. Mauto ang training ground na tugod kay gikan dito dili lang nahimo ka mga Catholic faith depender sa Mitro na chapter niya ito mga panahon na kung dili sa pagdagan sa mga panahon sa kinabuhi na apil ako sa kanang gitawag International Deliverance and Exorcism na grupo nga gipanguluhan ni Reverend Father Edgardo Arellano kanang sa Oblis of the Alliance of Two Hearts ng mga pari o ganang professor mao si Reverend Father Francis Tequia sa kanang ng mga kaparian. So ako natandi ang mga espiritu nadaghan ay mga espiritu nga muda sa tao palayo sa kapilya. Mga espiritu na ikana unya gamito ng economic tungkol sa kadisyon ng mga tao dili na manimba lingiya na lang yung tapad o manimba pa na lingiya tungkol sa kadisyon naala na mga tao ay mahagatong panimba nga inobrad kung kaapag-kapag manimba ta kung active ka sa siman manimba ta maigo na mga tao nga na malugusik pa dito na ibukas ikaw na nung ipagayo ang bukas tungkol sa kanisod wala siya kasabot nga taliwala niya nga sa kanisod nato gikinahanglan nato ang Ginoo nisabot na Ginoo silang kalayo. Mateo Kapitulo 6 versikulo 33 nag-ingon si Jesus seek ye first seek ye first the kingdom of God and His righteousness everything follows. Pangitaag yun ninyo ang Diyos marunong o kanan mga kwarta, mga isda o uban pa mga ekonomiya pagkapiling na kanatin. So kung dili nato maunang Ginoo pwede man tala mo nato mawatay simba-simba pwede talo nato mawatay Ginoo tinukalan nato kwarta hinuon nato ng pability panulong sa impyerno. Amen. Gusto mo ka ba ang pinakadato nga tao pero ang inyong kwarta inyong ipability panulong sa impyerno? Gusto mo mamudato mo ka ba ang pinakadato rinhi pero nakalagan mo sa Ginoo? Walang lindot na gitawag dato nga dato na may dato nga pobre upat naman ang kahot ko mga tao dili sa tinigbasan dato nga pobre nga dato uli ang pobre nga pobre maura na bisa pa isa-isa ko ni dili kanang dato nga dato penting naghahan niya kwarta pero penting po niya nag-support yun siya sa simbahan mo yung siya sa lain yung ikinahangan niya dahil sa kwarta mo sige support ko ana malay dato ka dato uli ang iyong pamilya mainang po kanang dato ka pobre daghan kwarta na pero ang iyang balay daghan iro sa pultahan na ituraw di masol kung na ikaapa mga opisya na mo ato ipagukod sa iro huwag pa siya makontinto nag-hire pag security aron di kasol ang mga na dito ang dalpot siya sa simba mau na dato nga pobre pero kanang pobre ka dato kasakara na kita wala kayo tayo kwarta di kayo daghan pero dato kita sa pagpangalaga. Anak
taway mo tapan kung dato manas pagpangalangin. Tutuki pa kayo. Ang pinakaluoy, kanang wapay bukas, wapay simba-simba. Maunay gitawag o pobre na pobre. Amen? So asa ta ni anak ng bilog. Pobre nga pobre. Pobre nga dato. Dato nga pobre o dato nga dato. So inyo na ang consensus. Nakailaman mo sa inyong community. Pagtanaw niyo sa usagatao, mahibaw na ninyo kung naako na siya sa simbahan perme. Inyo na siya makita na kini nga tao nagkalisod pa, wapay simba-simba, sa ato pa, kini ang pinakapobre nga tao sa tanan ng mga tao sa tibuok kalibutan. Mateo Kapitulo 7, versikulo 1 at sa 2, mayon si Jesus, ayaw ka mo paghukom, ang dili ka mo paghukman. Apahan ang kamatuuran ng imun, dili paghukom, nga kining tawhana, wa pa siya'y simba-simba, wa pa siya'y ekonomiya, nagkalisod pa siya. Dili paghukom, kung hindi pagsulti ka na sa kamatuuran, nga kining tao, pobre kayo siya. Wala ako kanang-kanang, o diha, niiling tanan. Ako buundan man ko, alas 4:30 o alas 5 kung lampas kay manguli pa man mo, o niya mabalik mo niya alas 7. May mga to ang programa, o alas 6. Ano na ako itay na mamahog sa inyo mga kahayop pa, o uman pa, ninyo ma-responsibilidad. Ang topic nga akong ihatag sa inyo, kato kasi una na to, kanang gitawag o church magisterium. Nakadabog naman mong board na church. Kagaina, giskutan ang mark of the true church. Mga tinaan, kanang church. Unsa na ng church? Unsa ba na siya? Simbahan sa Binisaya. Unsa na sa English? Church. So, unsa may church? Basi mo ito ba na simbahan lagi? Kanang church, so ato ta sa etymological meaning, gikan sa German nga sinultian na Kirche. Ang pag-pronounce na, pero kung imong in-Englishon nga pagka-istorya ba, ang spelling na, kung imong in-English kapag ka-pronounce, gitawag na Kirche. Ang pagka-spelling. Pero kung imo na nituro sa German, gitawag siya Kirche. So mauna ang German na sinultian niya. Unya, kanang gitawag o Kyriakon. Kyriake sa Greek. Ang Kyriake, gitawag ka na sa English o belonging to the Lord and things of my God. Sa pasto etymological meaning, kung mag-isgot kitag simbahan, ang buti pasabot niya na sa Griko nga Kyriake, gitawag ka na o binisayo na ako ha, katong akong gi-English, iya sa Diyos o butang nga gipanag-iya sa Diyos. So kung mag-isgot kita sa panay ownership, di pwede nga ihatag nato na sa tao ang ownership niya. Belonging to the Lord. Iya ayon ka na sa Ginoo. Dili pwede nga ang tao ang muangko niya. Unya butang nga gipanag-iya sa Diyos. Unsa man ang butang? Sumala pa sa leksyon nato sa grade 2. Kung di ko makalimot, pag grade 2 nato, seksyon buong ginskutan namo kaniadto sa grade 2 pa ko nga there are two kinds of things. Unsa man ang two kinds of things? The living and the non-living things. Sa ato pa, kung ang simbahan, butang kini, gagi panag-iya sa Diyos, sa ato pa, kung ato kita sa butang, asto academic nato, lesson, sa pagtuon nato, mahituon sa mga butang, naa ay gitawag simbahan, nga naay kinabuhi,
kaya may butang nga living, naapoy butangan living, sa ato pa ang simbahan di ay nabahin sa duha, simbahan nga adunay kinabuhi o simbahan nga walay kinabuhi. Karon, kung muingon kita nga unsa ang simbahan, dili kita mutubag largo. Atong i-clarify kung unsa na simbahan ang buong nga ipangutana kanato. Nasabtan po ninyo? Sa ato ba kung naipangutana ninyo? Unsa may simbahan? Tubag ang pangutana. Kanang imong pangutana, brother. Unsa man na simbahan ang imong ipangutana? Kanang simbahan nga adunay kinabuhi o ang simbahan nga way kinabuhi? So klaro ang tubag. Dili kay mula mo tubag na wa mo kasabot kung unsa inyong itubag o wa mo kasabot sa pangutana. Maoring apologetics, kini atong seminar. So pwede din mo sabihin mo, kung ang imong gipangutana kanako, simbahan na way kinabuhi, dan mao ka na ang balay alampuanan. Asa man itong balay alampuanan ninyo? Di ba simbahan na? Gitawag na o kiriakon, Lord's House of Worship. Simbahan kaya mula, pero simbahan na way kinabuhi, nagitawag ka na sa Greek o kiriakon, Lord's House of Worship. So, kung adunay kinabuhi, gitawag na sa Greek o Ecclesia, the living institution, sa makita na mga binunyakan. Amen? Ang simbahan na adunay kinabuhi, maukat itong mga tao na naminaw karon sa atong lecture, na nagpiyong-piyong ang mata o katuban katuguna. Mauna ang simbahan na adunay kinabuhi. Unsa ikaw sa simbahan na adunay kinabuhi sa Griego, gitawag ka ng Ecclesia. Unsa ikaw sa simbahan na way kinabuhi sa Griego, gitawag ka ng Kyriakon. Kinsay nagbuot diyan ang simbahan nga way kinabuhi, nga tiguman sa simbahan na adunay kinabuhi. Kinsay pagtigong dito ang simbahan nga adunay kinabuhi. Asa pagtigong kumusimba sa Dios ang simbahan nga adunay kinabuhi dito sa simbahan nga way kinabuhi. Amen. 2 Crónicas Kapitulo 7 versikulo 11 ngadto sa 16. Sa dihan na human ni Solomon pa tuon ang templo sa Ginoo. Ang Ginoo mipakita ang Solomon. Umingon, kung padanan kong kamatay ang akong katawhan, kung subuon ko ang mga iho na marami sa inyong mga balaya o tukon mong hulog, kung subuon ko ang mga buhaya sa ako sa river sa magkagat, naman ko dito sa ako sa river na itawag ito ihawan sa lulito. Nalang itawag man siya ihawan river. Na-time sa history dito sa pag-evangelize tako, inuto mga tigulan, na-time nga ang tanan mga buhaya sa suma, manaka sa balay. Kanang tanan na naa sa balay, pakauno na sa buhaya lang sa tubig ka na itawag ihawan. Basta kutungon ang mga buhaya, ang mga tao sa kaon, managkat ang mga buhaya dito sa mga balay. Mga nagitawag ang katong suma o ihawan river. Naapa na karon. Pero ang iyang history ba, pareha rin naman ang history ano ginana ni tinigbasa. Imbis kay maumao na sila ng mga tao na tinigbasa ay pag na iba na nahimuon. Ang katong dito gitawag ng ihawan. Nanay ka o galingon ka sa Isaya. Mauna, ngamiingon ang Ginoo. Kung ang akong katawhan nga akong tinawag, mudamog kanako sa dakong pagpaubos o gubiya sa ilang kasalanan, pataligugan ko kayo sila. Asahin mo na mga paghalal sa templo. Asahin mo na mga pag-ampo sa templo. Asa paminaw ang Ginoo kung mag-ampo ay katawhan sa templo. Usaw na ito pagkunik nga ang Biblia sa Matthew 6:14 nag-ingon, kung mag-ampo ka, sulod sa imong labang, tapi ang pulkahan o
o pag-ampo sa imong amahan nga ato sa langit o ang imong amahan nga ato sa langit magpatalinghog sa imong amahan. Nganong kinahanglan pa man kita mo ampo dito sa simbahan nga nag-ingon man si Jesus nga kung mag-ampo ta musuga ta sa lawak o pagsuga to sa lawak sila na nato ang puntahan o ang paghumanap sila mag-ampo kita o nag-ingon ang Ginoo maminaw sa kanato. Nganong ang mga talito unsa mo na itong giingon sa ikaduhang Kronikas nga ang pag-ampo nga himuon dito patalinghugan ko kayo. Unsa man ni nagkasumpaki ning Biblia? Nga mo ingon ng Ginoo kung mag-ampo ka musuda ka sa kwarto. Una nag-ingon po ng Ginoo nga kung mag-ampo ka maato ka sa templo. Ang pangutana nagkasumpaki ang Biblia wa? Wala. Kanang pag-ampo nimo sulod sa imong kwarto, gitawag ka ng individual prayer. Imo ka lang personal. Nga pakingrelasyon sa Ginoo. Kung gusto ka na masantify, gusto ka na magiyahan sa Ginoo, ayaw palabya ang 24 oras nga dili ka makasulod sa imong lawa kung magkaampo ka ng personal. Pero kanang ampo dito sa simbahan, gitawag ka ng community prayer. Maunay suko. Kanang individual prayer nato, depende na ka nato. Kung kanunay ta na duula ka itong relasyon kaniya, apan ka ng community prayer na dito himuon sa inyong kapilya, mauna ang iyang suko. Ang dili mo ato dito, physically alive, but spiritually dead. Santiago Kapitulo 2, versikulo 10. Mauna ang dili pwede nga ang mga tao dili sa tinigbasan, dili mo ato sa kapilya uma. Amen. Kaya dito lamang ang Ginoo maminaw. Maubitaw na natay pag-ampo sa matuho. Dili ba na pag-ampo? Moingon nga sa matang pag-ampo ang iyong tubag, patalinghugi na huyo pamiginan. Atong iampo ang atong simbahan. Maumana ang community. Kapag ampo na, unya idugan pa nato ang atong mga panginahanglan. Sumauna siya ang Kiriako. Ang Iglesia, mauto ang mga binyag. Kanang way mga bunyag sa Katoliko, dili kana sila mga Kristiyanos. Ina imong tatag, basta dili mabunyag sa Katoliko, dili na Kristiyano sa ina. Bisan pagkapila kana sila isaw-saw sa suba sa tinigpasan, dili galing sila mahimong Kristiyanos. Dili sila mabilong sa gitawag o Iglesia. Kanang living institution. Mauna nga kung naamoy na matikdan ng mga tao dinhi na wa pa mabunyagi ni Father, kinahanglan nga naamoy mga program na himuon para maabot sila sa sacrament of baptism. Amen. Kanang mga bunyag sa dili Katoliko, dili kanang bunyag nga mahimo sila Kristiyanos. Kini lang atong bunyag sa simbahan. Kay mauman kini ang mystical body of Christ. Kinahanglan yung klaro ng mga bunyagan ng tanan. Nabunyagan mo tanan? Ay basi na i-active sa simbahan ba? Kundi ang hibawan ng wak ay bunyag. Kami, kumpiyansa man niya misyonaryo man ang mga pare, Carmelites, mga Carmelita ang mga pare. Nagkaabag me for how many years? Sa lihan himo ko na full time sa Catholic. Pero after 15 years, alam mo mga pare nag-require na mag-submit birth certificate o kanang baptismal certificate. Nahibawan nga naala yung mga kaabag ganugay na nag-serve na wadi ay mabunyag. Maunang di-istrikto. Kinahanglan na kay baptismal certificate kung gusto kang mag-Eucharistic minister o kinahanglan na kay marriage contract kung ninyo nagkakapag-serve. Kaya nahibawan na katong mga marriage contract sa nagkaabag ganugay na ang nagkasal na nila Pilipinista. Mauna nga ang pagtuo nila nakasal sila sa simbahan.
Hinuon, mga part man sila sa atong ecumenism, pero kinahanglan og confirmation. Kay maong mga grupo, dili mapuglayo ang ilang mga pagtulunan kanto. Ang nakalainan lang kay rehistrado sila sa Security and Exchange Commission. Mula mag-renew, siguro na sila o naa sila general na renew, kinahanglan sila na buhatog yun sa Security and Exchange Commission. Mawala yung problema sa mga non-Catholics panahon sa renewal. Na ako'y mga sakop sa una sa moral recovery kaya ako mahipi dito sa provincial government sa Agnos Sariana. Mga problema yun siya every 2 years pa siguro to. Kaya wato naman siya, unya pangayuan man siya report. Unya non-profit organization man na. Pangayuan siya report sa Security and Exchange Commission. Dili basta-basta ang procedure sa papilis aron makita nato nga ang ilang pundok di ay ang nag-authorize maudaya ang atong gobyerno. Sa ato ba ka na makasangyaw bitaw sila tungkol kay naakala sa Artikulo 3, Section 5 sa Philippine Constitution kanang religious freedom sa Bill of Rights ko na. So na ibalaan maunang pwede sila manukok, manang, maayong buntag, pwede may makasangyaw. Pwede sila. Kaya sangipon sa balao, dili sangipon sa simbahan na ditutod ni Kristo. Muna kinahanglan masabta nato pa rin. Ang ilang authority gikan sa gobyerno. Ang atong authority gikan sa Kristo. Sumaw na ang kalainan sa simbahan. Nga iyan dito. So, diha ang Panginoon nato nga ang Kristiyanos nga mahimo siya Kristiyanos kung siya nakagawa sa sakramento sa bunya. O na matawag siya nga sakop ni living institution nga iglesia. So, ali kita sa sulod nga term kanang magisterium. Gikan sa pulo nga magi o magi sa Persia. Kanang Persia sa una, mauna ang Iran karon. Ang Mesopotamia sa una, mauna ang Iraq karon. Nasabta ninyo, nag-Iran ba yung Iran, di ba? Kanang Iran, Persia na sa panahon sa Biblia. So, gitawag o Magi or Magi, meaning wise. Matthew 2:1. Ang katong 3 wise men nagbakta sila sa desierto. Maalamon sila sa bituon. Gisunod nila ang bituon. Kay nasayod sila nga kanang bituon ang tungod ni anak ang manunubos. Mauna na sa Matthew 2:1. Sa ilang pagbaktas sa pagsunod nila sa bituon kay manggialamon man sila may tungod sa kinabuhi diha sa dagan sa mga bituon. Nasayod sila nga makaplagan nila tungod sa bituon sa Jesus. O sa ilang pag-antos, nakaplagan ngayon nila sa Jesus tungod sa bituon. O sa ilang pagkakaplag kay Jesus, mo lang gitawag sila wise men kay sa ilang pagkakaplag, gisimba nila sa Jesus. O sa ilang pagsimba, naghalat sila o bulawan, insinso o mira. Mauna na kung manimbata niha, dili ta makalimot pagdalathanan. Aron mahimo kita na wise, kinahanglan kita nga magdalaghalan panahon sa atong pagsimba. Ready na ba inyong halad ugma sa inyong pagsimba? Unya sundugan ninyo si Abel. Genesis 4:1. Ayaw ninyong sundugan si Cain na for compliance. Naghalad lagi, pero hagop-hagop dili pareha ngayon ni Abel nga gipangita gid niya ang pinakahimsog. Kung sa isda pa ang pinakadako yun nga isda ang iyang gipili para sa Ginoo. Mauna nga ang Ginoo. Dili gayon siya magpakuli sa paghatag og panalangin kay si Abel nga matinud-an nga naghalad gipanalaginan gayon si Abel sa Ginoo. Mauna niingon dayon si Cain pareha maming duha nga naghalad. Unya igsuon pud mi. Nganong naamay pabor-pabor. Naghalad ko
naghalad siya. Naanong siya man ang ipanalaginan, na pareho man naghalad. Kay naamang ko ay naghalad ka na pugos. Tanawa na yung tapa, luwa pa na mapugos. Maubita ko pagitaha ko ng sinsinyo, no, inighalad. Isa kalibo man hindi mao. Pagitaon yun ng gagmay. Abi rin yun. Kung pagitaon yun nato ng queens, kanang sinsilyo ba? Unya ka na simba nato ba yung ihalad? Dugay kita makaabot sa langit. Hala, pasana ko ninyo ng usa kasako nga puro sinsilyo. Ugi mabubabugatan niya na dugay mo makaabot. Himuan ninyong gaan ang inyong panaw padulong sa kaluwasan para sa inyong economic na blessing. Kaya kung dili magutamuhalan, ang doktor ang mawigta na ito, sugot mo, kamo ang pinakadato ng tao, niya ka na simana mo ng hospital. Musugot mo, kamo ang pinakakwartahan, pero kada buwan, kada tuig, masakit. Unya ang inyong itibong, igo na niyo gasto sa ospital. Samtang matinug-anon ka mga naghalad na miingon ang Ginoo, tagaan ko kinig maayong Panginoos. Tagaan ko kinig pananan. So ang Ginoo muhatag ka nato. Mao ang 3 wise men. Nga naghalad sila o bulawan, insenso, o mera. So, majestra sa Latin. Kung sa manang majestra, as to Mr. Webster Dictionary, ang majestra is student and teacher relationship. Sa ito pa, ang katungdanan sa pagtutudlo ngadto sa iyang tinunan. Unsay katungdanan sa pagtutudlo ngadto sa iyang tinunan, tudloan niya ang iyang tinunan. Unsay katungdanan sa tinunan ngadto sa iyang magtutudlo, maminaw ang tinunan sa iyang magtutudlo. Laktod adunay gitawag og teaching authority. Di ba? Kung adunay teaching authority, unsa naman po ang definition sa authority? What is authority? Sumala ni Mr. Webster, mauni ang kahulugan sa authority. Authority is a moral power to allow or not to allow, to prohibit or to permit. Mauna ang authority. Sa ato pa, ang authority ay mao ang moral na kahuman sa pagtugot o sa dili pagtugot, sa pagdili o sa pagtugot. Mauna pa yun ang pari ay ayaw sa ato pagsangyaw. Dili yung pwede yung mo. Kaya naaman sila ay authority. Kung ang nag-iya sa yuta, nga iyang ikural, gibutangan niya, o dako akalatula, nga no trespassing, private property. Na ikalatula, no trespassing, private property. Mo na authority. Ang pangutana, muagi ka rin. Pero nga nung dili magkamuagi mo ba may tao? Pwede naman mo matanggalon. Uli, ibalik na hindi mo sa diyan nakaagi ka. Nakita ninyo ang definition niya, ang moral power. Bisan pagkaya ni mo maagiyo na kay wala na kinabuhi ng karatula, pero kay naaman siya ay power, dili yun ka pwede umuhaki. Ang imong konsensya may musulti kanimo na ayaw mo ang diba? Kada ka ba yung karatula ang ikaw, hindi gusto na ka musyot ka, pero dili yun yung mahimo. Tungkol kay ang authority is a moral power. So kana kung ibukado o makabasa o makasama ang muag. Pero kung ang muag ay humong,
Nga di kasabo, pagtanaw nila, no. Ang ilang nasabtan sa no, ayaw. O niya, 3, tulo. Sa ato ba ilang humano, kung tulo, dili pwedeng muagi. Kay 3 man eh, pero kay 4 man ta, bupun tani. Maunang kanal muagi niya, bisan pagdaay karatula, bubog. Diba? Maubitaw, nga ganang magsangyaw sa maing balita din sa inyo sa dinigbasan, nga dili mananggin ni Pade, hubog. Hubog na. Nahubog sa Biblia. Mas bahay pang nahubog kang kanduay, kay hawan kag manok, butanag ka munggay, pagkatuog din mo mahuwasan pa ka, kay sa mga non-Catholics nga nangahubog sa Biblia, kami sa pusaw ni magpasabog, hubog pagyapon ito. Kaya ang muagi without authority, hubog na sila. Sumama pa sa ato na rin. Wow na nga naay pagtugot o dili pagtugot. Karon, adunay klase sa authority. There are 2 kinds of authority. Ang number 1, imposed. Ang number 2, accepted. Pero kining number 1 na imposed authority, na ani letter A, letter B, o letter C. Ang letter A, sa imposed, kanang to govern the minor man. Kanang naaunta ni mo na ang authority, pero wali mo ma-exercise, kay dili ni mo klaro. To govern the minor. Letter A sa imposed authority, kanang itawag og parental. Nahibaw mo mga ginikanan, gisininaan mo sa Ginoo o authority aron inyong ikuman ang inyong mga anak nga muluhod o baga. Ang pagutang kana nga authority nga naa gidisti sa Ginoo sa mga parents aron subuon ang mga anak nga mag-ampo i-exercise banat nga authority. Kanang muingon ang ginikanan anak paghugas o plato, authority na. Ang limpyo ang balay. Nag-response ba ang anak? O nagkuhan? Internet. Nag-disco. So kanang authority ka rin, maiwaan na maklaro. Parental. Pag-ingon sa ginikanan, nga gimistihan siya sa authority, sa pagpuman, kitang tanan mga anak, simbata, authority na, gamitan na. Kay naka-attach ka na, gikinahanglan ka na nga ma-exercise para ang mga anak magdako sila sa Kristohanong disiplina sa pagiya sa mga ginikanan. Efeso, Kapitulo 6, versikulo 1 at 4. Mga ginikanan, ipakalaog ninyo ang Kristohanong disiplina sa inyong mga anak. Gihimo ka nato kanang isip ginikan. Kaya kung wala, kini nga topic, ma-refresh unta nato. Nga naa kita ni anak nakatungod, nga ato mga anak, tigumo nato sila kalasais. Nga ato mga anak, kinahanglan sila muamin aron mablesingan. Sa ato mga kamot matagalasais, kung sagihan sila muamin, ato extend kanila ang panalangin. Importante ka na kanila, mga panalangin sila sa Ginoo sa pag-extend sa mga ginikanan sa blessing ng kanila. Kung wala ka na, wala na mag-ingon ang inahang God bless na, unsa na nag-klase na anak ang imong anak ka rin. Nga wala rin mo siya, wala rin mo ma-extend ang panalangin sa Ginoo na nagsupan sa mga ginikanan. Ang anak, ang ginikanan, ginikanan. Ang ginikanan, mo disiplina o anak. Ang
anak kinahanglan disiplinahon sa ginikanan. Dili pwede nga ang ginikanan mo disiplinahon mo lang. Kakita mo ginikanan nga ang anak ng disiplina, dili na siya pwede. Kinahanglan ang ginikanan mao gayon ang disiplina sa iyo. O ang Panultimon, Kapitulo 23, versikulo 15 ngadto sa 16, kama 17 ngadto sa 19, kama 22 ngadto sa 27, kita nga mga anak, bisan pag atong kinabuhi, dili na to kaya nabaylan ang atong mga ginikanan. Dili kita makabayad ka. Bisan kung sa pay atong. Kanus halaman kita makabayan sa atong ginikanan. Sa panahon nga ang atong ginikanan, mapalihan na nato sa bata pa kita. Sa bata pa kita, mangihi kita. Sa lampin. Malibang kita sa lampin. Liguan kita sa atong ginikanan. Kanus na kita makabayan, sa dihan ka ng atong ginikanan, mangihi na po. Malibang na po. Pero ang problema, nga nang maglisod kitag bayan, kaya sa panahon ng atong ginikanan, di na makailang na anak na. Kaya naanak sa mga balatian. Di ang na matong pa. Mangita man tag caregiver, mangita man tag katabang. Kung saan na itong pagkabayan, nga ihatag malato sa katabang ang pag-atiman ko. Abi ninyo, sultian ko kamo. Sa panahon nga mangihi ng atong ginikanan, sa panahon nga ato ng ilisan ang atong ginikanan, sa panahon nga ato ng silang liguan, mauna ka na ang time nga nag-inaday na kita ang bayad, diha kita makabalus. Sirat Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 4, diha ang panalangin sa Ginoo ipagbuhaton. Mao na itrisyo ning kung naapagkabog-kanoy ginikanan nga imbis kayo maupay inyong atimanon, maupay sa puton. Kung ang anak mo ingon nga ikaw pa atimanon, ikaw pa suko-suko, kasabog din mo gano'n sa mga kamamatay. Niliyon tayo nito. Kaya mauna ka na tayo. Kung nasabta ninyo ang akong ginicture kalong, itrisyo ninyo. Si Panay po nalibot na niyang halos sa kalimutan. Ako nalibot na ako ang part sa kalimutan. Sino nakaabot yung kumpong na dito sa Oceania. Kanang Oceania, biyahe o nagikan sa Ninoy Aquino International Airport kung tulog na adlaw. Kaya connecting flight, mga putol-putol, kaya mahal na gasolina ang aeroplano. Mga muagi o nagkan ng mga airport. Pagkabot na mo dito, nagtambong niyo ka ng international, nagagaling sa Divine Mercy, dito gihin sa Samoa sa Oceania. Ianaw sa Ginoo na makabisita kami sa Humpong na Egypt. Kanang Humpong na Egypt, balaod na isa ilang naso, nga ang 60 anyos pataas, dakton, ikisugod sa Humpong na Egypt. Dito sa Humpong na Egypt, naadito ang mga caregivers, naadito ang mga nurses, naadito ang mga doctors. Na sa ato pa, ang mga timante ay sa ilang mga ginikanan, ibig kayo makabaw sa katong hinuhong po na hindi. Mawala na ang Christian value. Kristiyanos pa. Dapat ka lang kabalao, diligin ang African. Kaya the Philippines is the only Christian country in the Far East. Kita man ang pinakadaghan yun sa Pilipinas. Kung magtungkol ang grupo na Egypt, kaya daghan ang mga foreign mentality na nabawala na ang atong Christian mentality, maputol na ang atong responsibility sa panalangin. Kung makita mo, nga sa 60 anyos pataas, dahil mo lang sa problema. So dito ko na nakita. Maulay na malibat. Kaya pag suloy na mo dito, buring ang inang kinabuhi. Naala sila dito. Kumplito tanan, pero naala sila dito. Mauna ako bang malibat sa Pilipinas, makikchat o mga Pilipina, kay himuon nila katabang, ni asawa pa yun. Lugdun. Mahirap pa nilang asawa, mahirap pa nilang katabang. Pero wala'y problema. Kung uagi sa Christian process, hindi mo na ang ilang nangapan sa Pilipinas. Pero mauna ang ilang kinabuhi dito. Naghanang among ika-istorya.
Gidakop sila ni priso sa usa ka humpod na agent ng lugar na mga gusto sila nga magawas. Nanangamot sila na kanaiya nga nasod sa kalibutan. Kaya sila, insakto po sila sa economic. Mga retired ba na sila? Sila na sa mga kwarta. Tungkol kay mga retired sila ng mga empleyado. Mga ang parental authority. Amen? So ang anak, mutahod kayo sa Ginoo. Mupanggap sa ginikanan. Ang ginikanan, muatiman gayon sa anak. Physical o spiritual. Na-retreat naman dito sa Trinto Agusan sa mga full-time students sa ulo. Nga ang ginikanan na ang gibuhat nato sa mga participants with the presence sa ilang mga parents. Akong giinan ang mga graduating students. Tindog ang gusto pang proceed to college. Akong giinan ang mga ginikanan. Tanawan ninyo kung kinsa ang mga anak ng nalindog. Gusto pa daw sila ng eskwela o college. Walang sugod ka lang, pagtipid na mo, pero eskwela sila o college. Kaya na yung sa ka-parents, pagabot sa bitawan o pinagitang impression, kaya yung ipatindog ang yan na mayroon siya. Anak, ako malalgahay na po ang palkata. Alam ito, ikarga sa truck, ang palkata na pinuturo. Kargador. Kargador. Pero anak, basta mo eskwela pa ka. Ang imong trabaho, eskwela na yun. Ang akong trabaho, mugasto, aron ka maka-eskwela. Bisa mga gahay na kung niyan ang palkata, pero tanan na akong kusog, suportaan ka ka. Mientras mo eskwela pa ka, malingkamot din ako na masuportaan. Makatambo na istorya siya. Wala makaingon ko na public niligid ka ba? Kaya kung nag-graduate na ako ng working student, kaya ka naman namubo, wala plano ng mag-eskwela. Wala ang responsibility. Tagain niyo kahigayunan. Kaya naman, dito sa Butuan, sa Tungaw, adunay usa ka participants dito. Gikan sa iya paglitit, andun na medyo na siya, ang iyang i-blame. Kaya sa ila dahil mga anak, sa ilang magsuon, ang usa na di ay ang ipa-eskwela, sila wala. Ang ilang mga ginikanan na matay na, ang ilang isuon sa yahay, apan sila nakanto sa kalisod, o sa imo nila, kung ipa-eskwela pa ko nila mama, papa, dili unta kumaingon ni ini, apan kanto labang isa na isuon namang pinanabi, maunang kami na imong miniini, brad. Akong giingan sa igsoon, patay na ang imong ginikanan, ayaw na siya iblim. Tagay siya kanina. Patay na, ayaw na siya pasuna. Maluoy ka sa iyang kanan. Nagka-nakmo siya. Kaya kung how many years, ang iyang giharbor ka ng hatred, ill feelings, nanong iuniinip, anak man ng tanan, nanong siya naman ang ipahuman, nanong kamiwaman, mo nang giharbor niya ka na, nadugay ka na, na-detach, wala ang marilis sa iyang kinuha. So, na-change. Iampo ang imong mga ginikanan na patay na. Huwag ang Ginoo mo abdig na hinipultahan aron ka mapanginuli. After 1 year, tinuod yun. Nag-anon ang addressing. Kaya kung wala ito, magpalayon ito ng kapos sa mga event. Mga sa mga anak sa parental authority, hindi pwedeng masakitan ang ating ginikanan ko. Babak ka na sa ating ginikanan. Labi na makahilak si nanay, makahilak si tatay, ang luha na muakas sa ilang mga mata, mao ka na ang suffering na atulawon sa mga anak, samtang maglawig sila sa kinito. Natingala ka, mga graduado, mga professional, pero nagkalisod, tungod kay na ay problema na wala pa rin ang maditas. Kaya
Niining parental authority. Masabtan ang anak na wala sa katungod sa anak ang pagdisiplina sa ginikanan. Kung ang authority sa ginikanan dapat iyang magiyahan ang iyang mga anak panulog sa ginikanan o panulog sa inang puso. Pagkanahuman ka na successful na kita na ginikanan. Minanay na makita nato ang atong success. Nagkanta ko retreat dito sa Trinto. Nag-birthday ang 105 years na babae. I-connect niya sa MSWDO. Ipag-invite niya 80 pataas ng mga to. Ang invited niya 80 plus years up, 80 up. So may tabo, naghatag ko sa ilang to. Birthday man ko. Pagkahuman sa punto, niingon ang kinamagulangan anak. Simpo-simpo naman, ang kinamagulangan, hapit ang binta. Umaungan na lang. Brad, di, kutsinta naman kapin. Nako na yung sabaw. Nag-ingon si mama mo. Magpapi-ubin siya. Kung ka na pri-ubin, mamutanag yun ka. Kung sa'y, nanong magpapi-ubin, kung sa'y papi-ubin. Kung sa may ipapi-ubin niya, may. Kung taas, sinto-sinto lang ilan. Magpaampo pa siya mo taas ang iyong tinabuhan. So, ang akong gihimo, akong gipriubin. Gitagaan kong authority sa akong spiritual director sa magpriubin. Sa charismatic. So, nag-ampo ko, mamataas ang iyong kinabuhi. Sumala sa hindi palayo. Sumala sa hindi siya. Pero lahat may mga pagkuturo. Pagkuturo. Nangutangan ko sa inyo. Ang iyang edad, sinto-sinto. Nadong gusto naman siyang mataas. Niingon ang katong Pagsulit. Dahil pala ka, Brad? Musin ni Kabo. Ipagpilati. Linalaning nilo. Ang pito, Brad, wakbin na napuro sa birthday nilo. Kaya naay ang conflict. Nakabalo si mama niya. Mga ka lang nag-inom siya na magpapi-over sa imo, alam mo taas ang iyang kinabuhi, iya ka nang ituyo, tungod kay gusto niya na sa dili pa siya muhalin, magkahiusa unta kami nga mga igsuo. Ang iyang tuyo, nga nagwayan sa Ginoong iyang kinabuhi, aron kaming tanan, malikod sa mga klaro pa sa iyang iglesia. Wala ang community. Maayo pagsinabtanay sa iyang buhay. Para rin, yung sa patinay, katong ang Father Wing. Kaya yung ni Father, batang pa. Ang iyang anak, 50 kapimpang edad, sa iyong namin nyo, nahimo successful ng mga professional ang iyang mga anak. Kunya nag-serve na sa simbahan. Kunya, gidiagnose, gaano niya sa stage po sa cancer, itaga-aning ang iyang kinabuhi. Pero kung sa ingon ni Father, ready na siya. Gina niya si Father, Halir, ready na. Itandi ni mo at usik-usik kung gusto mangutas ang kinabuhi, apat katong 50 plus ang edad, diingon siya, ready na ko. One more, tungod kay nakita niya, gano'n niya ang English. Kamu, nani ako. Min plus na apakabulbana ang hindi mo sa iba. Tinig mo pa, kunin mo. Min plus na apakamoy mga anak na may pagsagat sa siba. Tinig mo. Padayon pa ang struggle ninyo sa inyong relasyon. Lisod man. Mawalang parental. Kaya may kaluhala, husband and wife. Ang katungod sa bana, ngadto sa iyang asawa, o ang asawa, ngadto sa iyang bana. Ang bana siya ang head of the family. Ang asawa siya ang ilaw ng tahanan. Pero kung ang asawa ang inahan, dili na mo, nagkot o kandila, saan pa na pundir na. Wala na hit-hit na babae. Kinahanan ikaw na babae, ikaw ang ilaw. Ang bana ang hit. Pero kung ang bana, dili kami mo ato sa simbahan, kada na pamilya, wala na nailinin. Kaya dapat ang bana malang mo ingon, pinanggat mo asawa, Domingo na, magprepara na ta, kay manimba taog na. Ang inahan po, mga anak, nag-ingon si Papa, na manimba ta. Mao na. Ma-exercise ang pagkahid ng family. Pero saan mo pag-exercise? Kung ang bana mismo,
basic unit of our society. Ibalik nato sa inyong lang challenge as authority. Hindi sa inyong simbahan, mga lalaki mo ang napunod. Kung puro balo ang magkasunod. Mga ang inyong kay dili pwede ng asawa Lucas 16, 19:31 ang asawa to sa langit, ang mga anak to sa langit, o ang bana to sa impyerno. Dili na pwede. Nga pa yun ang bana, pinangga ang asawa. Init ka inilhi. Naka sa Biblia, Lucas 16, 19:31. Kung mahimo kanang imong kabutis tuslog ka na sa tubig, ang dibutan sa kundila kay nagantos sa to sa kalayo. Kaya ni mo tanaw ng imong bana sa panagat. Halos walay pahuay, aron lang kita mabuhi apan sa inding di ay nagantos sa kalayo sa impyerno kay sa iyang pagpaningkamot nakalimot siya sa iyang responsibilidad espiritual. Kaya ba ni mo tanaw ng imong bana, ikaw ang imong bana palagi, ang imong bana nagantos sining kalimutan sa sigig lagoy ni ana lugulo ng mga iho uli ang resulta to ala dito sa impyerno. Dili na to kaya nga atong bana tuwa sa impyerno. Uli ka ng atong bana asawa nag-ubad sa simbahan, ang ng atong anak dili malimba. Kaya na to nga kitang bana asawa na lagi sabta ng atong anak katong di matuto sigit-sigit nay tay tama. Lucas kapitulo 16 versikulo 19 ngadto sa 31. Nagpaningit dapat intact. Ingon pa ni Father Peyton, ang pamilya that prays together stays together. Si Father Peyton ang nag-ingon, mga amahan, ang inahan, ang mga anak, o mga anak, pag-uban ako sa kapilya, hantog sa katapusan, butbuk sa inyong ginagawa. Makita ninyo ang blessing sa husband and wife authority. Maunang kanang inyong mga bana, inyong mga asal. Inyong unta ka na diyan. Kanabang sa mga lalakar, wala pa mamoy panahon, pangayuan nyo sa Ginoo nga tagaan ng bana. Kaya naman po yung mga babae nga unaay mamulitaw ilang ikuan ba? Di sila ganahan. Pag idalilag 30, di ganahan. Pag idalilag 35, hapit naman eh. Lampas naman sa kalendaryo yung day mangita ng bana. Kanang pinangayo, ginunta na ako sa Ginoo. Kanang atong bana, kanang atong asawa, kanang husband and wife authority. So naay rule ang asawa. Ang asawa paggaon sa bana. Ano ito yung giingon ni Brother Smith? Nga, ikan man ang babae din eh, kasi mahal na. Wala na nagkuha sa kamot ang nili na panguhong sa bana. Ang babae wakuha sa tila ang nili sikaran sa bana. Ang babae gikuha sa luhan ang pagkaon ng mahalong sa bana. Amen? Unya ka ng master over servant. Kung kita ang atong role niya kalibutan sa luon, atong padayon ang atong pagka-sugo. Servant. Trabaho ta, palangit ang atong role. Suhulan ta, ginadlaw, maglampas. Kung sa oras ang sugo, alas 8, mundag alas 12, mabalik alauna, mundag alas 5, maglampas sa alas 8. Dili ta magsiliblain. Kaya malain mananatuwa mo. Nga lampas yung bain na po. Watay agi. Kunya masigit at tanang-tanaw kung naabang itong amo. Ang master of the servant, mutawaho kita, minsan pa magtanaw ka na. Amen? So mauna ang imposed to govern the minor. Ang accepted, mauna ang civil o religious. Ang tanang mga Kristiyano, Roma 13:1-7, dapat na ay residence certificate kanang sinula. Kung mahimo na, pagmukat mong sinula sa barangay. Amen? Tanan. Kay, nag-ingon ba si San Pablo
pagkalugulupyo mo na gitawag og sinula. Kanang sinula gitawag na buhis sa pagkalugulupyo. Ang in English niya na residence certificate. Mao na sinula. Mao na sa niya nagakaton ko niini tinulang empleyado kada ini lumang gunay isiwas kanang sinula. Ayaw ninyong itik ng kalagay. Kalaalangin yung contribution sa inyong palangay. Una ka ng religious authority, 16.4 sa buhat, mo follow ka kung mga kalagay. Kung sa mga giingon sa kapilya, President, sundo na ang Ginoo magtanaw ng ato. Hapit naman alas 5. So, balik naman taon niya, ang ako lang nga na-absorb ang talin niyo ang inyong responsibilidad. Paningkamot ka mo, mapanalaginan, kung na-inikuli ninyo niya, di ba muli mo nun? Mugway, kung sa iyong wato. Kanang pwede lang, tayo, Brad, inikuli ninyo, pagdalang lima niya. Tagaata mo ka sa email, pagdala mo ka ugal niya, ganang wala ni lima. Panangit ikaw, magdala ka ugal mo. Kapalit mo lima. Kaya, tama naman niyo ni alas 9 po, ang atong session. So, kung tama sa inyong madalaon niya, kaya unya, na gamay nga, talk, brother Paul, unya magupit po na ito. So, mga nakiningatay, kung na mga dili katoliko, dala ninyo nila. Ang mga hibawan ninyo, ang unsa ang ilang mga pagtulunan, o unsa ang kalainan sa pagtulunan. Ang mga non-Catholic sa ato silang panggaon, dili na ito sila kalaban, ang ato lamang atong ipanayag kung sa mga kahulugan sa atong pagtulunan. So, pag hinawag ako ng kining church magisterium, kaning pinakababaw na definisyon niya, wala patamusun sa naong-naong anin, magkatapang ta sa jury sa inyong kinabuhi. So, dito na kung tama, dagang salamat kung maayong hapon sa kinabuhi. Maraming salamat, Brother Anan. Naghihilog man lagi mo. Namoy nakatulan. Naibog ba ang mag-ibog? Ibog ang barot. So, kung anak punta, di ba? Kanan, pag abot sa adlaw Domingo, maningkamot kita at kumplito kitang tanan. Paningkamutan. Pero, kung sige na ito na praktisan kada Domingo, nga, intiro pamilya tayo magasimba, buligan mo pagtakot ng mga Kristo. Amen? So, na ako may nabilin duha. May nabilin duha. Mangutana pa ba ko ani? Sana. So, ani, unsa man ang kahulugan sa magi o madyan? Dali! Ako? Unsa man tawag atong mga ulo kamago? Oh, wise man. Oh. Very good. Oh. Ikaw na bahala kung kinsa imong hatagan. Sunod pangutana. Kinsa imo na makaabot dire? 10. Ma'am, kung gusto niyo kung nai imong hatagan, ato na. Ikaw ni magbuot. Tulo na ba ako? Kasi madalas sa atin. Tulo na pinaya mo. Saan na niyo eh? Nagrap ay gusto. Hoy! Asa jalere na lang patagan. Basta na, kung niini dayan, yung magkita-kits na ta simbahan.
kada Domingo. Bano na itong mga bata. Nagitulong na. Pirmahan ako, Day. Mapernas, ani. Brad. Hama to isa, pirmahan ako. So, mga igsoon, unya, pagtanong Ano ko ba uban, mo na mo ning handa? ha, para managanta, na sulod, pangandam mo og mga pangtana,